Ang ingay ng floor polisher ay tila isang halimaw na humuhuni sa gitna ng katahimikan ng Maharlika Prime Medical Center. Sa bawat pag-ikot nito, kumikintab ang sahig ng VIP wing, sumasalamin sa mga ilaw na hindi kailanman namamatay, at sa karangyaan na hindi kayang abutin ng isang hamak na tagapaglinis na tulad ni Hiraya Dalisay. Hininto ni Hiraya ang makina. Sa pasilyo, naroon ang dalawang doktor na nakaputing bata, seryosong nag-uusap sa labas ng pinakamalaking kwarto, ang suite ni Don Alejandro Del Fuego. "There's nothing more we can do," wika ng isang boses na malamig at may diin. Boses iyon ni Dr. Lira Malonzo, ang hepe ng neurology. "His brain activity is flatlining. We're just prolonging the inevitable. It's time to talk to the sun about pulling the plug." "Pero doktora," sagot ng kasama nitong mas batang doktor, "Don Alejandro is a fighter. Baka may himala pa." Isang mapaklang tawa ang pinakawalan ni Dr. Malonzo. "Miracles don't happen in the ICU, doctor. Science does. And science tells us it's over." Napahigpit ang hawak ni Hiraya sa hawakan ng polisher. Ang lamig ng bakal ay gumapang sa kanyang mga palad. Isang kirot ang kumurot sa kanyang dibdib, hindi para sa sarili, kundi para sa lalaking nasa loob ng kwarto. Ang makapangyarihang bilyonaryo na ngayon ay tila isang kandilang nauupos, hinihintay na lang na tuluyang mamatayan ng apoy. Para sa kanila, isa na lamang siyang kaso na malapit nang matapos. Ngunit para kay Hiraya, sa tuwing papasok siya sa kwartong iyon para maglinis, isang buhay ang nakikita niya, isang taong nangangailangan ng tulong. Bigla, nagbalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang lola Iyang. Nakikita niya ang mga kulubot nitong kamay na maingat na pumipitas ng mga dahon ng bayabas sa kanilang bakuran sa probinsya ng Talaaraw. Ang amoy ng pinakuluang mga halamang gamot na pumupuno sa kanilang maliit na kubo. "Tandaan mo, apo," bulong ng alaala ng kanyang lola, ang tinig nito'y kasing init ng salabat sa malamig na umaga. Ang tunay na lunas, Hiraya, ay hindi lang sa ugat ng halaman. Nasa ugat din ng pagmamalasakit. Walang sakit na hindi kayang hilumin ng tunay na kalinga. Napakurap si Hiraya, bumabalik sa kasalukuyan. Ang amoy ng gamot at xiaoduji ay pumalit sa halimuyak ng mga dahon. Kinagabihan, sa oras na halos wala ng taong dumadaan sa VIP wing, maingat na pumasok si Hiraya sa suite ni Don Alejandro. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makinang sumusubaybay sa buhay ng Don. Ang katawan nito ay payapa sa kama, maputla, walang anumang bakas, ng dating kinatatakutang tycoon na nababasa niya sa mga dyaryo. Lumapit siya sa tabi ng kama. Tinitigan niya ang mukha ng matanda. Sa kabila ng mga tubo at wire na nakakabit dito, nakita niya ang mga guhit ng pagod at kalungkutan. "Don Alejandro," mahina niyang bulong na para bang kausap niya ay gising. "Huwag po kayong susuko. Alam ko pong naririnig ninyo ako. Huwag po ninyong hayaang sila ang magdesisyon para sa inyo. Lumaban po kayo." Habang nagsasalita, ang kanyang puso ay kumakabog sa takot at determinasyon. Alam niyang ipinagbabawal ang kanyang gagawin. Isang maling galaw lang, isang reklamo lang, at mawawalan siya ng trabahong bumubuhay sa kanyang pamilya. Ngunit mas malakas ang tinig ng kanyang lola sa kanyang isipan. Mas malakas ang tawag ng kanyang konsensya. Mula sa bulsa ng kanyang uniforme, inilabas niya ang isang maliit na botelya na naglalaman ng maitim na likido, ang pinagsama-samang katas ng 7 pinakabihirang dahon na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ang lunas sa mga karamdaman na hindi pangkaraniwan. Nanginginig ang kanyang kamay. Isang butil ng pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Dahan-dahan, isinawsaw niya ang dulo ng isang malinis na pamunas sa likido. Maingat, na may kasamang dalangin, ipinahid niya ito sa mga labi ni Don Alejandro na tuyot at halos walang kulay.
Gagaling po kayo, bulong niya, kasabay ng pagpatak ng isang butil niyang luha mula sa kanyang mga mata. Nakahinga siya nang maluwag ng matapos. Inilagay niya muli ang botelya sa kanyang bulsa at akmang aatras na para walang nangyari. Subalit sa kanyang pagtalikod, isang tunog ang nagpatigil sa paghinga niya. Ang marahang pagklik ng pinto na bumubukas. Isang matangkad na anino ang tumambad sa liwanag mula sa pasilyo. Si Kylan de Villa ang nag-iisang anak ni Don Alejandro. Ang mga mata nito ay kasing talim ng yelo. Nakatutok sa kanya. Pagkatapos ay sa kamay niyang nasa tabi pa rin ng kanyang ama. Isang boses na malamig at puno ng awtoridad ang bumasag sa katahimikan. Anong ginagawa mo sa papa ko? Parang kidlat na gumuhit sa pandinig ni Kylan ang sarili niyang tanong. Ang bawat salita ay may bigat ng galit at pagdududa na matagal na niyang kinikimkim. Ang hilaw na takot sa mukha ng babae ay nagbigay sa kanya ng isang kakatwang kasiyahan. Nahuli kita. Nanginginig ang babae na para bang isang basang sisiw na naabutan ng bagyo. Iniatras nito ang kamay mula sa pagkakalapit sa kanyang ama at mabilis na itinago sa likod na tila may itinatagong kasalanan. Sir, nauutal nitong sagot. Wala po. Naglilinis lang po ako. Isang tawang walang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Kylan. Puno ng pang-uuyam. Naglilinis? Sa tingin mo ba ay bulag ako? Nakita ko. May ipinapahid ka sa labi ng papa ko. Ano yon? Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat at nagbabanta. Nakita niya kung paano napalunok ang babae. Ang uniforme nitong pang-janitor, ang amoy ng panlinis na nakakapit dito. Lahat ay sumisigaw na hindi ito kabilang sa lugar na ito. Sa tabi ng pinakamamahal niyang ama. Milyon-milyon ang ibinabayad niya sa mga pinakamagagaling na espesyalista sa buong mundo. Tapos isang hamak na tagapaglinis lang ang magtatangkang gumawa ng sarili nitong panggagamot? Sumagot ka. Sigaw niya. Hindi na napigilan ang galit na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Ano ang ibinigay mo sa kanya? Lason ba yan? Hindi po. Mabilis na tanggi ng babae. At sa isang iglap, ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang kislap ng determinasyon. Halamang gamot po yun, sir. Para po tulungan siyang lumakas. Halamang gamot? Halos masuka si Kylan sa mga salitang narinig. Are you kidding me? Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa mga kwentong kutsero mo? Baka isa ka sa mga nagpapanggap na albularyo para makapangloko ng mga desperadong pamilya. Hinablot niya ang braso nito. Manipis iyon at bahagyang nanginginig sa kanyang pagkakahawak. Sabihin mo sa akin ang totoo o tatawag ako ng security at ipapakulong kita. Kasabay ng pag-alog niya sa babae, isang maliit na botelya ang nahulog mula sa bulsa nito at gumulong sa makintab na sahig. Ang maitim na likido sa loob nito ay tila isang sumpa sa paningin ni Kylan. Ano yan? Dinig niyang tanong ng isang pamilyar na boses mula sa may pinto. Napalingon silang dalawa. Doon, nakatayo si Dr. Lira Malonzo. Ang mga braso ay nakahalukip-kip at ang mukha ay isang maskara ng profesional na pagkayamot. Binitawan ni Kylan ang braso ni Hiraya na tila ito'y isang bagay na nakakadiri. Lumapit si Dr. Malonzo. Ang takong ng sapatos nito ay tumataginting sa sahig. Isang tunog na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Pinulot niya ang botelya at inamoy ito. Isang ngiwi ng pandidiri ang gumuhit sa kanyang mga labi. Well, wika ni Dr. Malonzo. Ang tingin ay lumipat mula sa botelya patungo kay Hiraya. Ano ito? Dumi galing sa kung saang probinsya? Anong klaseng katas ng kung ano-anong damo ang sinusubukan mong ipainom sa pasyente ko? Tumingin si Dr. Malonzo kay Kylan. I warned you about this, Kylan. The desperation of these people. They will try anything for money. Itinapon niya ang botelya sa basurahan. Security! Tawag niya sa intercom.
May trespasser sa suite ni Mr. Del Fuego. Palabasin ninyo ang babaeng ito at siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa sa ospital na ito. She's fired. Nakahinga ng maluwag si Kaylan. Ito ang tamang desisyon. Ito ang luhikal na gawin. Ngunit bago pa man niya tuluyang maramdaman ang kapanatagan, isang yaya ang humahangos na pumasok sa kwarto. Ang mukha ay hindi maipinta. Sir Kaylan, Doktora! Wika ng yaya, habol ang hininga. Yung vitals po ni Don Alejandro. Lahat sila ay napatingin sa malaking monitor sa tabi ng kama. Ang puso ni Kaylan ay biglang kumabog ng malakas. Sanay na siyang makita ang pabago-bago at mahinang linya sa monitor. Isang paalala ng unti-unting pagkawala ng kanyang ama. Ngunit ngayon, iba. Ang beep ay regular. Ang linya ng kanyang heart rate ay matatag. Hindi malakas, pero matatag. Anong bulong ni Dr. Malonzo? Lumapit sa monitor na tila hindi makapaniwala. Kanina pa po yan, doktora. Paliwanag ng yaya. Ang boses ay may halong pagkamangha. For the first time in months, naging stable po ang tibok ng puso niya for a full 5 minutes. Hindi po nagbabago. Ang mundo ni Kaylan ay tila huminto sa pag-ikot. Tumingin siya sa monitor, sa steady na linya na tila isang himala. Pagkatapos, tumingin siya kay Hiraya na nakatayo sa isang sulok, yakap ang sarili. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bakas ng pag-asa. Isang konyensidensya lang ba ito? Imposible. Pero, paano? Paanong ang isang patak ng kung anong katas ng dahon ay nagawa ang hindi nagawa ng milyon-milyong pisong halaga ng gamot at teknolohiya? It's a temporary spike, a fluke. Mabilis na sabi ni Dr. Malonzo, pilit na binabawi ang kontrol sa sitwasyon. Hindi nito binabago ang katotohanan. Security! Kunin niyo na siya. 2 gwardiya ang pumasok na sa silid at nagsimulang lumapit kay Hiraya. Nakita ni Kaylan ang takot na muling gumuhit sa mukha ng dalaga. Nakita niya itong napaatras. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Kaylan. Isang desisyon na labag sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan, labag sa lohika, labag sa siyensya. Ngunit ito'y isang desisyon na isinisigaw ng isang maliit na bahagi ng kanyang pusong pagod nang mawalan ng pag-asa. Itinaas niya ang kanyang kamay. Teka, natigilan ang mga gwardiya. Maging si Dr. Malonzo ay napatingin sa kanya. Gulat. Tinitigan ni Kaylan si Hiraya, ang babaeng tagapaglinis, ang babaeng may dala ng amoy ng lupa at dahon. Ang isip niya ay sumisigaw na isa itong kabaliwan. Ngunit ang tibok ng puso ng kanyang ama sa monitor ay nagsasabi ng ibang kwento. Huwag muna siyang paalisin. Wika ni Kaylan. Ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan na ngayon lang niya muling naramdaman. Gusto kong makita kung ano ang kaya niyang gawin. Ang gulat sa mukha ni Dr. Malonzo ay napalitan ng isang emosyong hindi maitago, isang galit na nagliliyab sa kanyang mga mata, malamig at mapanganib. Ang bawat tibok ng puso ni Hiraya ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ang mga salitang binitiwan ni Kaylan de Villa, gusto kong makita kung ano ang kaya niyang gawin, ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid, isang hatol na hindi niya alam kung isang biyaya o isang parusa. Nakatayo siya roon, sa pagitan ng nag-aapoy na tingin ni Dr. Malonzo at ng malamig, mapanuring mga mata ni Kaylan. Ang mga security guard ay naghihintay, naguguluhan, ang hangin ay mabigat, halos mahirap hingahan. Kaylan, this is absurd! Mariing wika ni Dr. Malonzo, ang profesional na ngiti ay tuluyan ng nabura sa kanyang mukha. You are putting your father's life at risk based on a 5-minute anomaly on a machine. Papayagan mong isang janitor ang mag-eksperimento sa kanya? Ang salitang janitor ay tumusok sa puso ni Hiraya na parang isang oksiheno. Ngunit bago pa man siya makayuko sa hiya, nagsalita muli si Kaylan.
Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. He is my father, Doktora. And for the past 6 months under your expert care, that machine has done nothing but show us his decline. For the first time, we saw something different. I'm not risking his life. I'm grabbing onto a sliver of hope. You, of all people, should understand that. Tumingin si Kaylan sa kanya. Walang kabaitan sa mga mata nito. Walang init. Tanging isang seryosong babala. You will be under my direct supervision. Bawat ihalo mo, bawat ipahid mo, gusto kong malaman. One wrong move, isa lang kahina-hinalang pagbabago sa kondisyon ng papa. At hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Naintindihan ni Hiraya ang ibig sabihin noon. Ito ay isang pagsubok, isang pagbabaka sakali, isang napakaliit na siwang sa pader ng kawalan ng pag-asa. Tumango siya. Ang lalamunan ay tila may bumabarang kung ano. Oo po, sir. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po. Ang salamat ay hindi sapat para sa pagkakataong ito. Ito ang kanyang tanging pag-asa, hindi lang para kay Don Alejandro, kundi para patunayan ang halaga ng mga aral ng kanyang lola. Sa mga sumunod na araw, ang suite ni Don Alejandro ay naging mundo ni Hiraya. Hindi na siya tagapaglinis doon, kundi isang manggagamot na walang lisensya na kumikilos sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng isang taong handang ipatapon siya anumang oras. Sa isang maliit na mesa sa sulok, inihahanda niya ang kanyang mga gamit. Mayroon siyang maliliit na dahon ng sambong na dinikdik, mga piraso ng ugat ng luya, at ang pinakuluang katas ng dahon ng makabuhay. Ang bawat galaw niya ay maingat at may ritual na para bang isang dasal. Si Kaylan ay laging naroon, nakaupo sa isang silya, may hawak na tablet. Anong tawag dyan? Tanong nito isang hapon, habang pinapanood siyang dinidikdik ang mga sariwang dahon sa isang maliit na lusong. Alagaw po, sir. Sagot niya, hindi tumitingin. Para po sa ubo at sa plema. Sabi po ng lola ko, nililinis din nito ang baga. Alago. Narinig niyang bulong ni Kaylan, kasabay ng tunog ng pag-type nito sa tablet. Scientific name, Premna odorata. May pag-aaral na nagsasabing meron itong anti-inflammatory properties. Interesting. Nagpatuloy ang kanilang kakaibang ugnayan. Magtatanong si Kaylan sa paraang analytical at may pagdududa. Sasagot naman si Hiraya sa paraang simple, base sa mga kwento at karanasan na ipinamana sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang anti-inflammatory, pero alam niya na ang alagaw ay nagpapaginhawa ng paghinga. Hindi niya alam ang tungkol sa compounds, pero alam niya na ang salabat ay nagpapainit ng katawan at nagpapalakas ng dugo. Sa bawat paliwanag niya, nakikita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Kaylan. Ang dating laging kunot na noon nito ay bahagyang lumuluwag. Ang pang-uuyam sa mga mata ay napapalitan ng kuryosidad. Hindi pa rin ito naniniwala, alam niya, pero nakikinig na ito. Isang araw, habang bitbit niya ang isang palanggana ng maligamgam na tubig na may pinagbabaran ng mga dahon ng oregano para ipunas sa dibdib ni Don Alejandro, hinarang siya ni Dr. Malonzo sa pasilyo. Still playing the little witch doctor? Sarkastikong sabi nito. Ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Balita ko, ginawa mo ng palengke ang kwarto ng pasyente ko. Ano naman yung basura na yan na dala mo? Hindi po ito basura, doktora. Mahinang sagot ni Hiraya. Humigpit ang hawak sa palanggana. Oops, wika ni Dr. Malonzo. At sinadyang ibangga ang kanyang balikat kay Hiraya. Tumapo ng tubig. Ang palanggana ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Ang mga dahon ng oregano ay kumalat sa kumikinang na sahig, tila mga duming walang lugar sa kalinisan ng ospital. Oh, I'm so sorry, sabi ni Dr. Malonzo. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Clumsy me, o baka naman sadyang lampa ka lang talaga at hindi ka nababagay sa lugar na ito. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi.
Ang kahihiyan ay tila isang kumot na bumalot sa kanya. Yumuko siya para simulan pulutin ang mga basang dahon. "That's enough, doktora." Isang boses na matatag at may awtoridad ang pumutol sa pang-aapi ni Dr. Malonzo. Napalingon si Hiraya. Nakatayo sa may pinto ng suite si Kaylan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay nakatutok kay Dr. Malonzo. "She is here under my authority." Pagpapatuloy ni Kaylan, ang bawat salita ay may diin. "Kung may problema ka sa mga pamamaraan niya, sa akin mo sabihin, hindi sa kanya." Natigilan si Dr. Malonzo. Ang bibig ay bahagyang nakaawang sa gulat. Walang sino man ang kumakausap sa kanya nang ganoon sa ospital na ito. Ngunit sa isang iglap, bumalik ang kanyang kompostura. Tinaasan niya lang ng kilay si Kaylan bago tumalikod at naglakad paalis. Ang tunog ng kanyang takong ay sumasalamin sa galit na hindi niya masabi. Naiwan si Hiraya na nakaluhod pa rin sa sahig. Dahan-dahang lumapit si Kaylan at inilahad ang kamay nito para tulungan siyang tumayo. Nag-atubili siya, ngunit tinanggap din niya ito. Ang kamay nito ay mainit at magaspang, isang malaking kaibahan sa inaasahan niya. "Hayaan mo na yan," sabi ni Kaylan, tumutukoy sa mga kalat. "May maglilinis niyan, gumawa ka na lang ng bago." Walang salitang lumabas sa bibig ni Hiraya. Tumango lang siya, ngunit sa loob niya, isang malaking alon ng pasasalamat ang bumuhos. Sa buong buhay niya, ngayon lang may isang taong makapangyarihan na ipinagtanggol siya. Kinagabihan, habang maingat niyang ipinupunas ang bagong timpla ng pinakuluang oregano sa dibdib ni Don Alejandro, naramdaman niya ang presensya ni Kaylan sa kanyang likuran, tahimik na nanonood. "Lola, sana po nakikita ninyo ito," bulong ni Hiraya sa natutulog na Don. "Sana po gumaling na kayo. Marami pong naghihintay sa inyo." At sa sandaling iyon, isang bagay ang nangyari. Isang bagay na nagpatigil sa paghinga nilang dalawa. Ang kanang hintuturo ni Don Alejandro na matagal nang nakahimlay sa ibabaw ng kumot ay gumalaw. Hindi ito isang pulikat, isa itong malinaw, sadya at dahan-dahang pagbaluktot. Napasinghap si Hiraya. Agad siyang napatingin kay Kaylan. Nakita niya ang parehong pagkabigla at pagkamangha sa mga mata nito. Nagtama ang kanilang mga paningin sa ibabaw ng kama. At sa unang pagkakataon, walang pagdududa, walang pang-uuyam. Tanging isang ibinabahaging emosyon, isang maliit, nagniningning na butil ng purong pag-asa. Lingid sa kanilang kaalaman, sa loob ng security room, nakatutok ang mga mata ni Dr. Malonzo sa isa sa mga monitor. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paggalaw ng daliri. Ang takot at galit ay gumuhit sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nagdial. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. "May problema tayo. Ang babae, epektibo ang ginagawa niya. Kailangan na nating bilisan." Ang paggalaw ng daliri ni Don Alejandro ay hindi naging isang beses na himala lamang. Sa mga sumunod na araw, ang mga maliliit na senyales ay naging mas madalas. Isang mahinang pagkunot ng noo kapag may malakas na tunog. Isang bahagyang paggalaw ng labi kapag naririnig ang boses ni Kaylan. Ang mga doktor ay walang masabi, kundi remarkable. Ngunit si Kaylan ay alam kung saan o kanino nagmumula ang lahat ng ito. Ang pagdududa sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw na parang yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Pinalitan ito ng isang damdamin na bago sa kanya. Paghanga. Paghanga sa babaeng sa kabila ng pagiging hamak sa mata ng marami ay may hawak na kaalamang hindi kayang ipaliwanag ng kanilang mga libro. Isang umaga, napansin niyang paubos na ang laman ng maliliit na botelya ni Hiraya. "Kailangan ko pong umuwi sa probinsya, sir," mahinang sabi ni Hiraya. Tila nahihiyang humingi ng permiso.
May mga dahon po doon na hindi basta-basta makikita dito sa syudad. Mas sariwa po, mas mabisa. Hindi nagdalawang isip si Kaylan. Maghanda ka. Aalis tayo. Ako ang maghahatid sa'yo. Ang gulat sa mukha ni Hiraya ay hindi maitago. Ngunit para kay Kaylan, simple lang ang desisyon. Hindi niya maaring iwanan ang pag-asa ng kanyang ama sa kamay ng tadhana. Kung kailangan niyang tumawid ng dagat para lang sa isang dahon, gagawin niya. Ang probinsya ng Tala-Araw ay ibang-iba sa mundong kinagisnan ni Kaylan. Ang hangin ay amoy lupa at mga bulaklak, hindi amoy usok at xiaoduji. Ang mga gusali ay napalitan ng mga puno ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Kaylan ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay agad na napalitan ng kaba nang huminto sila sa tapat ng isang makitid na ilog. Ang tanging daan para makatawid ay isang tulay na gawa sa kawayan. Di diyan tayo dadaan? Tanong ni Kaylan. Hindi maitago ang alinlangan sa kanyang boses habang tinitingnan ang tila marupok na tulay. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Dito, sa ilalim ng araw, sa gitna ng kalikasan, ibang-iba siya. Ang kanyang mga balikat ay hindi na kasing kuba ng dati. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Opo sir, huwag po kayong mag-alala. Sanay na po ako dyan. Nauna siyang tumawid. Ang bawat hakbang ay magaan at sigurado. Ngunit nang si Kaylan na ang sumunod, ang bawat yapak niya sa kawayan ay nagdudulot ng malakas na lagatok at pag-uga ng buong tulay. Napahawak siya sa lubid sa gilid. Ang puso niya'y kumakabog. Para siyang isang batang natututong maglakad. Sa gitna ng tulay, nawalan siya ng balanse. Bago pa man siya tuluyang matumba, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Kamay ni Hiraya. Maliit ito, bahagyang magaspang dahil sa trabaho, ngunit puno ng tatag. Hawakan niyo po ang kamay ko, sir, sabi nito. Ang boses ay kalmado. Nilunok ni Kaylan ang kanyang pride at hinawakan ang kamay ni Hiraya. Ang init nito ay gumapang sa kanyang buong katawan. Magkahawak kamay, tinawid nila ang natitirang bahagi ng tulay. At sa buong panahong iyon, hindi binitawan ni Kaylan ang kanyang tingin sa likod ng dalaga, sa kung paano gumagalaw ang buhok nito sa ihip ng hangin, sa kung paano naglalaro ang sinag ng araw sa balat nito. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang isang hamak na tagapaglinis. Nakita niya si Hiraya. Ang bahay nila Hiraya ay isang simpleng kubo, ngunit napapaligiran ito ng isang hardin na puno ng buhay. Iba't ibang uri ng halaman ang nakatanim doon. Bawat isa ay may kwento. Bawat isa ay may lunas na dala. Ito po ang hardin ni Lola Iyang. Pagmamalaking sabi ni Hiraya habang tinuturo ang mga halaman. Ang dahon pong ito, ang lagundi, para sa hika. Iyan naman pong yerba buena, para sa sakit ng ulo. At ito, huminto siya sa tapat ng isang halaman na may malalapad at maitim na dahon. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat, ang dahon ng buhay. Pinanood ni Kaylan habang maingat na pumipitas si Hiraya ng mga dahon. Ang kanyang mga galaw ay puno ng paggalang na para bang ang bawat dahon ay isang hiyas. Ikinuwento niya ang mga alamat na itinuro ng kanyang lola, ang tungkol sa diwata ng kagubatan na nagbigay ng kaalaman sa mga unang manggagamot, ang tungkol sa mga bituin na nagsasabi kung kailan pinakamabisang manguha ng mga ugat. Para sa isip ni Kaylan na sinanay sa siyensya at datos, ang mga kwento ay dapat nakatawa-tawa. Ngunit sa paraan ng pagkukwento ni Hiraya na may kasamang pananampalataya at pagmamahal, nahanap niya ang sarili na nahuhumaling. Nang gabing iyon, ipinaghain siya ng ina ni Hiraya ng simpleng hapunan, sinangag, tinapang isda, at isang mangkok ng mainit na sabaw. Umupo sila sa sahig, sa isang maliit na bilog.
Pasensya na po kayo, sir. Kung ito lang ang aming makakayanan. Wika ng ina ni Hiraya. Huwag po kayong mag-alala. Masarap po ito. Sagot ni Kaylan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Sinubukan niyang kumain gamit ang kanyang mga kamay, gaya ng ginagawa nila. Naging clumsy at magulo ito sa simula. Ngunit sa tulong ng magiliw na pagtawa ni Hiraya, natutunan din niya. Naramdaman niya ang init ng isang pamilya, isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang malaking mansyon. Pagkatapos ng hapunan, lumabas sila sa bakuran. Ang langit sa probinsya ay isang itim na kumot na binudburan ng milyon-milyong bituin. Walang mga gusali na humaharang sa tanawin. Ang ganda. Bulong ni Kaylan, nakatingala. Opo, sagot ni Hiraya na nakatayo sa tabi niya. Sabi po ni Lola, ang bawat bituin ay isang pangarap. Ang kailangan lang daw po natin ay piliin kung aling pangarap ang ating susundan. Tumingin si Kaylan sa kanya. Sa dilim, ang kanyang muka ay malambot at payapa. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang ningning na hiram mula sa mga bituin. Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na paghila, isang pagnanais na alisin ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Mali ang pagtingin ko sa iyo, Hiraya. Aminado niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang nakasanayan. Hinuhusgahan kita base sa kung anong suot mo, hindi sa kung sino ka talaga. I'm sorry. Isang mahiyaing na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Okay lang po, sir. Sanay na po ako. Ang mga salitang iyon, sanay na po ako, ay tumama kay Kaylan na parang sampal. Napagtanto niya kung gaano karaming Dr. Malonzo na ang dumaan sa buhay ng babaeng ito. Hindi na dapat okay lang, sabi niya. At sa isang iglap, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya pinag-isipan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinawi ang hibla ng buhok sa mukha ni Hiraya. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi nito, malambot, mainit. Nagkatitigan sila. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang napuno ng kuryente. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila humina. Ang oras ay bumagal. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag ng malakas na pagring ng kanyang telepono. Napamura si Kaylan sa isip. Mabilis niyang kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Maharlika Prime, ICU. Hello? Mabilis niyang sagot. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Isang yaya. Sir Kaylan! Sir! Kailangan niyo pong bumalik dito agad. Bakit? Anong nangyari? Tanong niya. Ang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Si Don Alejandro po. Pagkatapos po ng huling check-up ni Dr. Malonzo sa IV drip niya kanina, bigla na lang pong bumagsak ang lahat ng vitals niya. Critical po ang lagay niya, sir. Critical. Ang mundo ni Kaylan ay gumuho. Ang kapayapaan na naramdaman niya kanina ay biglang naging isang bangungot. Ang mga bituin na tila simbolo ng pag-asa ay biglang naging mga saksi sa isang paparating na trahedya. Tumingin siya kay Hiraya na ngayon ay puno ng pag-aalala at isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang tahimik na impyerno. Ang bawat kilometro na kanilang tinatahak ay isang karera laban sa oras. Ang mga masasayang alaala ng tulay na kawayan at ng kalangitan na puno ng bituin ay tila isang panaginip na biglang binasag ng isang malupit na katotohanan. Si Kaylan ang nagmamaneho, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga mata ay nakatutok sa daan na may bagsik na nakakatakot. Hindi na siya nagsalita. Ang init at pag-aalala na naramdaman ni Hiraya mula sa kanya kanina ay ganap ng naglaho na parang hindi kailanman umiral. Pinalitan ito ng isang pader ng yelo na hindi kayang tibagin ng anumang salita. Nakatungo lang si Hiraya
sa upuan ng pasahero. Ang mga daliri ay magkakakrus sa kanyang kandungan. Ang puso ay dinudurog ng libu-libong tanong at ng isang matinding kaba. Ano ang nangyari? Paano? Bakit? Pagdating nila sa Maharlika Prime, ang eksena ay puno ng kaguluhan. Ang mga yaya at doktor ay nagmamadaling pumasok at lumabas sa suite ni Don Alejandro. Ang tunog ng mga monitor ay mas malakas at mas irregular. Isang musika ng panganib. Nakatayo sa labas ng pinto, si Dr. Lira Malonzo, naghihintay na parang isang buwitre. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroong isang kislap ng tagumpay na tanging si Hiraya lang ang nakapansin. "Kaylan, thank God you're here," sabi nito sa isang malumanay na boses. "We're doing everything we can." "What happened?" Mariing tanong ni Kaylan. Ang boses ay garalgal. Sa pinipigilang emosyon, ibinigay ni Doktor Malonzo kay Hiraya ang isang mabilis, mapanuring tingin bago bumaling muli kay Kaylan. "Let's talk inside my office," sa loob ng malamig. At napakalinis na opisina ni Dr. Malonzo, nagsimula ang paglilitis. Naglabas ang doktora ng mga chart at mga resulta ng test, itinuturo ang mga numero at mga linyang hindi maintindihan ni Hiraya. "We ran some tests the moment his vitals crashed," paliwanag ni Dr. Malonzo. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. "The results are conclusive. His body is showing signs of a severe allergic reaction. His kidneys, they're starting to fail. There was a contraindication between your concoctions." Tumingin siya kay Hiraya na may pandidiri. "And the maintenance medication we've been giving him. The herbs overloaded his system. You poisoned him." "Hindi po totoo yan." Agad na protesta ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig. "Ang mga gamot ko po ay para magpalakas, hindi para manakit. Nakita nyo. Nakita nating lahat. Bumubuti na po siya." "Bumubutay?" Mapaklang tumawa si Dr. Malonzo. "That was the calm before the storm. It was his body's last attempt to fight before succumbing to the toxins you introduced." Tumingin si Kaylan kay Hiraya. Ang pag-asa na minsan niyang nakita sa mga mata nito ay ganap nang napalitan ng galit at pagkasuklam. Ang pagdududa na minsan na niyang isinantabi ay nagbalik na may kasamang puwersa ng isang dilubyo. "Sir, maniwala po kayo sa akin." Pagmamakaawa ni Hiraya, lumapit siya kay Kaylan. Ang mga mata ay puno ng luha. "Nakita niyo po sa probinsya, ang mga halaman, ang nakita ko." Putol ni Kaylan. Ang boses ay may kakay mababa at puno ng panganib. "Ang nakita ko ay mga dahon at mga kwentong barbero. Ang nakita ko ay ang kahinaan ko na naniwala sa isang bagay na imposible. At dahil sa kahinaan na yon, ang papa ko, baka yun na ang huling pagkakataon na makikita ko siyang gumalaw." Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa puso ni Hiraya. Hindi ang akusasyon ni Dr. Malonzo ang masakit. Ang masakit ay ang mga salitang nanggagaling sa bibig ng lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay humawis sa kanyang buhok, sa ilalim ng mga bituin. "Pinagkatiwalaan kita," dagdag ni Kaylan. Ang boses ay unti-unting lumalakas sa galit. "Ipinagtanggol kita, at ito ang isinukli mo sa akin? Inilagay mo sa panganib ang buhay ng ama ko para lang mapatunayan mo ang mga pamahiin mo." "Hindi!" sigaw ni Hiraya. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. "Hindi totoo yan. May mali. May ibang nangyayari. Akala ko pa naman iba ka." Ang mga salitang yon, ang hinaing ng kanyang nasirang tiwala, ay tila lalo lang nagsindi sa galit ni Kaylan. "Lumabas ka." Utos nito. Ang boses ay malamig na tila yelo. Itinuro niya ang pinto. "Get out of this hospital. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa pamilya ko. Ever again." "Sir, pakiusap." "Security!" sigaw ni Kaylan. Dalawang gwardiya ang mabilis na pumasok.
Hinawakan nila ang magkabilang braso ni Hiraya. Huwag po, kailan? Pagpupumiglas niya, ngunit wala siyang lakas. Hinila siya palabas ng opisina sa gitna ng pasilyo kung saan ang mga yaya at ibang empleyado ay napapatigil para manood. Ang kanilang mga tingin, ang iba'y may awa, ang iba'y may panghuhusga, ay tila mga batong ipinupukol sa kanya. Kinaladkad siya palabas ng marangyang lobby ng Maharlika Prime, palabas sa ilalim ng init ng araw. Binitawan siya ng mga gwardiya sa may gate na para siyang ang isang basurang itinapon. Nakatayo si Hiraya roon sa gilid ng kalsada, sa gitna ng ingay at alikabok ng syudad. Ang uniforme niya ay lukot, ang muka ay basa ng luha, ang puso ay basag. Ang pag-asa na minsan niyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Umuwi siya sa kanyang maliit at masikip na paupahan. Ang bawat sulok nito ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Umupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, at umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Nang wala na siyang mailuha, nagsimula siyang magligpit. Kailangan na niyang umalis. Kailangan na niyang bumalik sa probinsya at kalimutan ang lahat. Kinuha niya ang mga gamit na iniwan ng kanyang lola, ang maliit na lusong, ang mga bayong na may tuyong dahon. Sa ilalim ng kanyang papag, kinuha niya ang isang lumang kahon na gawa sa nara, ang tanging mamahaling bagay na naiwan sa kanya. Sa kanyang pagmamadali at panginginig ng kamay, nabitiwan niya ito. Bumagsak ang kahon sa sahig. Ang takip nito ay bumukas at kumalat ang laman. Mga tuyong bulaklak, isang agimat na gawa sa bato, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na kwadernong nababalutan ng kayumangging balat. Ang mga pahina ay naninilaw na sa katagalan. Pinulot ito ni Hiraya. Ang talaarawan ng kanyang lola Iyang, isang bagay na hindi pa niya kailanman binuksan. Ang apat na sulok ng kanyang inuupahang silid ay tila mga pader ng isang karsel. Bawat anino ay nangungusap ng kanyang kabiguan. Bawat tunog mula sa labas, ang busina ng mga sasakyan, ang tawanan ng mga bata, ay isang paalala ng isang mundong patuloy na umiikot, habang ang sa kanya ay huminto at gumuho. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang pinupulot ang mga huling gamit na naiwan ng kanyang lola Iyang. Ang bawat tuyong dahon, ang bawat piraso ng ugat, ay tila isang sumbat. Ipinagkatiwala sa kanya ang isang mahalagang kaalaman, at nabigo siya. Nabigo niyang ipagtanggol ito. Nabigo niyang ipaglaban ang katotohanan. Sa ilalim ng kanyang papag, hinila niya ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Mabigat ito, hindi lang sa kahoy, kundi sa mga alaala na nakapaloob dito. Sa kanyang pag-angat, ang kanyang mga daliri na manhid pa rin sa pag-iyak ay bumitaw. Ang tunog ng bumagsak na kahon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bumukas ang takip nito. Kumalat sa sahig ang laman. Mga kumpol ng tuyong bulaklak ng sampagwita, isang itim na anting-anting na bato, at isang bagay na nakatago sa ilalim ng lahat. Isang maliit na kwadernong nababalutan ng kayumangging balat. Ang mga pahina nito ay naninilaw na. Ang mga sulok ay tupi-tupi na sa katagalan. Ang talaarawan ng kanyang lola Iyang. Pinulot ito ni Hiraya. Dahan-dahan na may kasamang pagpipitagan, binuksan niya ito. Ang amoy ng lumang papel at mga pinatuyong halaman ay humalimuyak, at sa isang iglap, tila kasama niya muli ang kanyang lola sa silid. Ang sulat kamay nito ay pamilyar at puno ng pagmamahal. Binasa ni Hiraya ang mga unang pahina, mga simpleng reseta para sa lagnat, mga tula tungkol sa buwan, mga listahan ng mga halamang dapat anihin sa bawat panahon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ito ang kanyang lola. Ito ang kanyang mundo. Ngunit habang patuloy siyang nagbabasa, isang pahina ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang petsa ay halos 20 taon na ang nakalipas. Ang pamagat,
na nakasulat sa mas mariing tinta ay ang karamdaman na hindi pangkaraniwan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Isang pasyente ang dinala sa akin mula sa kabilang baryo. Basa niya sa isinulat ng kanyang lola. Ang kanyang katawan ay unti-unting nanghihina na parang isang kandilang nauubusan ng mitsa. Ang mga doktor sa bayan ay sumuko na. Sinabing isa itong kakaibang sakit sa ugat na walang lunas. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at ang bawat salita ay tila isang pamilyar na multo. Ang tibok ng kanyang puso ay pabago-bago. Minsan ay malakas, minsan ay halos hindi na marinig. Hirap siyang huminga, hindi siya makagalaw. Ngunit alam ko, sa aking puso, na hindi ito isang ordinaryong sakit. Hindi rin ito kulam. May iba, may isang bagay na banyaga sa loob ng kanyang katawan. Napahigpit ang hawak ni Hiraya sa kwaderno. Ang mga sintomas. Parehong-pareho sa mga sintomas ni Don Alejandro. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inililipat niya ang pahina. Dito, nakadetalye ang mga linggo ng pagsusuri ng kanyang lola. Ang pagsubok sa iba't ibang halamang gamot. Ang mga gabi ng pagdarasal at pagmamasid. At sa wakas, ang pahina ng katotohanan. Hindi ito sakit. Nakasulat sa pahina. Ang mga salita ay tila isinulat ng may panginginig. Ito ay lason. Isang lason na galing sa ugat ng halamang kulimlim. Isang uri ng baging na tumutubo lamang sa mga madidilim at basang sulok ng gubat. Ang lason nito, kapag ibinigay ng paunti-unti, ay ginagaya ang mga sintomas ng isang malubhang sakit sa nerbiyos. Hindi ito nakikita sa dugo. Hindi ito natutuklasan ng ordinaryong pagsusuri. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. At pagkatapos ay binasa niya ang huling talata. Ang mga salitang babago sa lahat. Ngunit ang kalikasan ay laging may sagot. Ang lason ng kulimlim ay may katapat. Ang pinagsama-samang katas ng dahon ng buhay, alagaw at sambong, hindi ito gamot na pampalakas. Ito ay isang nabitiwan ni Hiraya ang talaarawan. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan na may nakakabinging kalinawan. Ang biglaang pagbuti ni Don Alejandro nang simulan niya ang gamutan. Dahil nilalabanan ng mga halaman ang lason, ang biglaang pagbagsak ng vitals nito matapos ayusin ni Dr. Malonzo ang IV drip dahil dinadagdagan nito ang lason sa katawan ng Don. Ang lason ay nagpapabilis ng tibok ng puso pero ang mga halamang gamot ko ang nagpapakalma nito. Kaya pala pabago-bago ang resulta. Isang katotohanan, mas masahol pa sa isang bangungot ang gumuhit na parang kidlat sa kanyang isipan. Hindi siya nabigo. Hindi siya nagkamali. Mula sa simula, tama siya. Ngunit hindi niya nilalabanan ng isang sakit. Nilalabanan niya ang isang mamamatay tao. Hindi siya may sakit. Bulong ni Hiraya sa kawalan. Ang kanyang boses ay puno ng pangingilabot. Nilalason siya. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng hiya, ay biglang napalitan ng isang matinding pangangailangan na kumilos. Kailangan niyang sabihin kay Kaylan. Kailangan niyang balaan ito. Ngunit paano? Paano siya paniniwalaan ng lalaking nagtaboy sa kanya na parang isang aso? Paano niya maipapaliwanag ang isang katotohanang natuklasan niya sa isang lumang talaarawan? Wala siyang pakialam. Kailangan niyang subukan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit puno ng bagong determinasyon. Kinuha niya ang talaarawan, ang tanging ebidensya niya, at tumakbo palabas ng kanyang silid. Pagbukas niya ng pinto, isang malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanya, na para bang ang langit mismo ay umiiyak para sa katotohanang kanyang natuklasan. Hindi niya ito inalintana. Basang-basa, tumakbo siya sa gitna ng unos, pabalik sa lugar na minsan na siyang ipinagtabuyan.
pabalik sa Maharlika Prime, pabalik kay Kaylan. Ang opisina ni Kaylan sa loob ng ospital ay ang kanyang naging kulungan. Ang 4 na sulok nito na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay ngayon tila mga pader na sumisakal sa kanya. Sa labas, naririnig niya ang mahinang tunog ng mga makina mula sa ICU, isang palagiang paalala ng kanyang kabiguan. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang emosyong mas masakit at mas malamig. Pagsisisi. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga huling salita ni Hiraya. Akala ko pa naman iba ka. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang puso dahil sa isang sulok ng kanyang kaluluwa, alam niyang totoo ito. Naging katulad siya ng lahat, mapanghusga, mabilis magtiwala sa ebidensyang nakikita, at bulag sa katotohanang nararamdaman. Hindi niya maalis sa isip ang itsura ni Hiraya sa ilalim ng mga bituin. Ang sinseridad sa mga mata nito, ang init ng kamay nito, ang pag-asang ibinigay nito sa kanya. Isang pag-asa na winasak niya sa ilang masasakit na salita lamang. Dahil ba talaga sa mga halaman kaya bumagsak ang kondisyon ng kanyang ama? O may iba pa? Isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang bumubulong. Isang pagdududa na hindi niya kayang patahimikin. Dahil sa hindi mapakali, binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood ang mga security footage mula sa hallway ng ICU sa mga nakalipas na araw. Wala siyang hinahanap na particular. Gusto niya lang ng isang bagay na pagtutuunan ng pansin. Pinanood niya ang sarili, si Hiraya, at si Dr. Malonzo na paulit-ulit na pumapasok at lumalabas sa suite. Forward, rewind, play, paulit-ulit. At doon may napansin siya, isang maliit na detalye na hindi niya nakita noon. Tuwing aalis si Hiraya, matapos gawin ang kanyang ritual, palaging sumusunod na pumapasok si Dr. Malonzo na sinasabing para i-check ang pasyente. Ngunit ang check-up nito ay laging mas matagal kaysa sa karaniwan. Palagi itong naglalagi sa loob ng silid ng mag-isa, malapit sa IV stand, sa isang anggulong hindi masyadong kita ng kamera sa loob ng kwarto. Ano ang ginagawa nito? Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Umalis ka!" sigaw niya sa pag-aakalang isa lang itong yaya. Ngunit bumukas ang pinto. At doon, nakatayo si Hiraya. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa. Ang damit ay tumutulo sa sahig. Ang kanyang buhok ay magulo, nakadikit sa kanyang mukha. Nanginginig siya, hindi malaman kung dahil sa lamig o sa takot. Ngunit ang kanyang mga mata, may apoy sa mga ito. Isang apoy ng katotohanan na hindi kayang patayin ng anumang unos. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Kaylan. Tumayo siya. Ang gulat at galit ay muling nag-uunahan sa kanyang dibdib. "Sinabi ko nang huwag ka nang magpapakita." "Kailangan niyo po itong makita," sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig, ngunit buo. Inilapag niya sa mesa ni Kaylan ang isang bagay na basang-basa, ang lumang tala-arawan ng kanyang lola. "Ano yan? Isa na namang anting-anting?" Sarkastiko niyang tanong. Ngunit hindi siya pinansin ni Hiraya. Binuksan nito ang kwaderno sa isang partikular na pahina. "Basahin niyo po." Sa una, ayaw niyang pansinin. Ngunit may isang puwersa sa mga mata ni Hiraya na nagtulak sa kanya na sumunod. Yumuko siya at sinimulang basahin ang sulat kamay ng matanda. Binasa niya ang tungkol sa karamdaman na hindi pangkaraniwan. Binasa niya ang tungkol sa mga sintomas na eksaktong-eksakto sa nangyayari sa kanyang ama. At binasa niya ang tungkol sa halamang kulimlim at sa lason nito. Ang mundo ni Kaylan ay nagsimulang umikot. Ang mga salita sa lumang papel ay tila mga sulo na nagbibigay liwanag sa isang madilim na kuweba. "Hindi siya may sakit, sir," wika ni Hiraya habang patuloy siyang nagbabasa. Nilalason siya, at ang lason na yon ang nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. "Kaya nang unang beses ko siyang ginamot,
Biglang naging stable ang vitals niya dahil ang mga halamang gamot ko ang nagpapakalma nito, ang nagkokontra sa lason. Kaya pala pabago-bago ang resulta. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isipan ni Kaylan. Ang mga footage, ang palaging pagpasok ni Dr. Malonzo, ang biglaang pagbagsak ng kondisyon ng kanyang ama pagkatapos nilang umalis. Hindi ito aksidente. Ito ay sadya. Tumingala siya mula sa talaarawan at tumingin kay Hiraya. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng sa kabila ng lahat ay bumalik para iligtas ang buhay ng kanyang ama. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hiraya, wala na po tayong oras para dyan. Putol ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pagkaapurado. Bawat minutong lumilipas, dinadagdagan niya ang lason sa katawan ng ama ninyo. Kailangan nating patunayan ito. Tumango si Kaylan. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Ang galit niya ngayon ay meron ng malinaw na target. Si Dr. Malonzo. Tama ka. Pero paano? Hindi tayo basta-basta makakakuha ng ebidensya. Babantayan niya ang bawat galaw natin. Nag-isip si Hiraya. Kailangan nating malaman kung ano ang eksaktong inilalagay niya sa suwero. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Kaylan. Isang plano na mapanganib. Isang plano na nangangailangan ng tiwala. Tumingin siya kay Hiraya at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pagdududa. Sila ngayon ay magkakampi. May naisip ako, sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay seryoso. Pero kakailanganin natin ng tulong at kailangan nating kumuha ng sample ng dugo niya nang hindi nalalaman ni Dr. Malonzo. Ang katahimikan bago ang isang operasyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Para kina Hiraya, Kaylan, at sa kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan nilang isama sa kanilang plano, ang katahimikang yon ay isang kumot na puno ng tensyon. Ang taong yon ay si Ligaya, ang matalik na kaibigan ni Hiraya. Siya ay isang babaeng maliit, ngunit matapang. Ang kanyang mga mata ay laging may kislap ng katapatan at pagiging palabiro. Ngunit ngayon, ang mga matang iyon ay seryoso. Gaya, sigurado ka ba dito? Tanong ni Hiraya sa kaibigan habang inaabutan ito ng isang uniforme ng janitor. Delikado ito. Ay naku, Hira, sagot ni Ligaya habang isinusuot ang uniforme. Mas delikado kung hahayaan lang nating may isang mangkukulam na doktora na magtagumpay. No? Tsaka, kailan ba kita iniwan? Partner in crime tayo mula pa nung mga bata tayo. Tandaan mo yan. Isang mabilis na kindat ang ibinigay nito kay Hiraya bago bumaling kay Kaylan. So anong plano, Mr. Pogi na Big Boss? Napabuntong hininga na lang si Kaylan sa kakulitan ni Ligaya, ngunit sa loob-loob niya, nagpapasalamat siya sa gaan na dala nito. Simple lang ang plano, paliwanag ni Kaylan. Inilalatag ang isang floor plan ng ospital sa mesa. Gaya, ikaw ang magiging diversion. Eksaktong 3:00 ng hapon, sa oras ng pagche-check ni Dr. Malonzo sa mga pasyente sa kabilang dulo ng hallway, gagawa ka ng eksena. Itumba mo ang isang cart ng mga gamit. Gawin mong maingay, gawin mong kapansin-pansin. Kailangan mong makuha ang atensyon ng mga nurse sa station. Tumango si Ligaya. Kayang-kaya, ako pa. Habang nangyayari iyon, pagpapatuloy ni Kaylan, ang tingin ay bumaling kay Hiraya. Ikaw, Hiraya, ang papasok sa suite. Mayroon ka lang humigit kumulang 2 minuto. Alam mo na ang gagawin. Ang puso ni Hiraya ay kumakabog na parang tambol. Ang gagawin niya ay ang pinakadelikadong bahagi. Ang pagkuha ng dugo mula mismo sa IV line na nakakabit kay Don Alejandro gamit ang isang maliit na hiringgilya. At ikaw, sir, anong gagawin mo? Tanong ni Hiraya. Ako, sabi ni Kaylan. Ang magiging pain. Isang malamig na determinasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Tatawagan ko si Dr. Malonzo sa opisina ko para sa isang urgent na usapin.
I will keep her busy. I will make sure na hindi niya mapapansin ang kaguluhan sa labas. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel. Ang bawat isa ay isang mahalagang piraso ng kanilang mapanganib na orasan. Isang maling galaw, isang segundong pagkaantala, at lahat ay maaaring masira. Dumating ang 3:00. Ang bawat isa ay nasa kani-kanilang pwesto. Si Kaylan ay nasa kanyang opisina, dinayal ang numero ni Dr. Malonzo. Si Ligaya ay nagtutulak ng isang cart ng mga linen sa pasilyo. At si Hiraya, nakatago sa isang utility closet malapit sa suite, ang puso ay nasa kanyang lalamunan. Narinig ni Hiraya ang pagring ng telepono sa nurse's station at ang boses ni Dr. Malonzo sa kabilang linya na nagsasabing papunta na ito sa opisina ni Kaylan. Ito na ang hudyat. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Crash! Ay! Naku po! Ang mga kumot! Tulong! Sigaw ni Ligaya. Ang boses ay puno ng drama. Gaya ng inaasahan, ang mga nurse ay nagmadaling lumabas mula sa kanilang station para tulungan si Ligaya na nagkukunwaring natataranta sa gitna ng nagkalat na mga puting tela. Ito na ang pagkakataon ni Hiraya. Mabilis ngunit tahimik, lumabas siya sa closet at pumasok sa suite ni Don Alejandro. Ang tunog ng mga monitor ang tanging ingay na sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa kama, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa IV stand. Ang dextrose bag ay tila ordinaryo, ngunit alam niyang sa loob nito, dumadaloy ang lason na unting pumapatay sa matanda. Inilabas niya ang hiringgilya mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Huminahon ka, Hiraya. Para ito sa katotohanan. Para ito kay Don Alejandro. Maingat niyang itinurok ang karayom sa maliit na rubber port ng IV line. Dahan-dahan, hinila niya ang plunger. Ang dugo na may halong dextrose ay unti-unting pumuno sa hiringgilya. 1 mililitro, 2, sapat na. Mabilis niyang tinakpan ang karayom at maingat na inilagay ang sample sa isang maliit na lalagyan na dala niya. Isinukbit niya ito sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Samantala, sa opisina ni Kaylan, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Ano ba itong urgent matter na ito, Kaylan? Tanong ni Dr. Malonzo. Ang pagkainip ay bakas na sa kanyang boses. I have other patients to attend to. It's about my father's will. Pagsisinungaling ni Kaylan, pilit na pinapakalma ang sarili. Ipinakita niya rito ang isang folder ng mga pekeng dokumento. May mga provision dito na kailangan nating pag-usapan, lalo na't kung may mangyari sa kanya. Tumingin si Dr. Malonzo sa mga papel, ngunit ang kanyang mga mata ay tila hindi nagbabasa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Well, it's good to be prepared. Ngunit habang nagsasalita, isang bagay ang nagbago sa kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa kanyang relo, tila may naramdaman siyang mali. Ang distraction sa labas ay masyado nang matagal. Ang pagtawag sa kanya ni Kaylan ay masyadong biglaan. You know what? Sabi ni Dr. Malonzo, biglang tumayo. We can talk about this later. I need to check on your father. Pero hindi pa tayo tapos. I insist. Putol nito. Ang boses ay hindi na nagtatanong. Mayroon ng lamig at panganib dito. Ang puso ni Kaylan ay bumagsak. Hindi. Masyadong maaga. Mabilis na naglakad si Dr. Malonzo palabas ng opisina. Sinundan siya ni Kaylan. Ang isip ay nag-iisip ng paraan para pigilan ito. Sa pasilyo, tapos na ang eksena ni Ligaya. Naglalakad na ito pabalik, bit-bit ang isang tray. Nang makita niya si Dr. Malonzo na mabilis na papalapit, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, alam ni Ligaya na nabisto na sila. Nagpanik si Hiraya sa loob ng kwarto. Narinig niya ang papalapit na mga yabag. Kailangan na niyang makaalis. Ngunit huli na ang lahat. Pagpihit niya paharap sa pinto, bumukas ito.
Nakatayo roon si Dr. Lira Malonzo. Ang pekeng pag-aalala sa mukha nito ay ganap ng naglaho. Ang nakatayo sa harapan ni Hiraya ngayon ay isang mangangaso na nahuli na ang kanyang biktima. Ang mga mata nito ay nanlilisik, malamig, at puno ng tagumpay. Nawawala ka yata, Miss Dalisay? Wika ni Dr. Malonzo. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. O baka naman, may hinahanap kang hindi sayo? Sa likod nito, dumating si Kaylan. Ang muka ay putlang-putla. Nakita niya si Hiraya na na-corner sa loob ng kwarto. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa labi ng doktora. Nahuli sila. Ang kanilang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Ang nangiti sa labi ni Dr. Lira Malonzo ay hindi isang ngiti ng simpleng tagumpay. Ito ay isang ngiti ng isang manlalaro ng ajedrez na matagal nang alam ang huling galaw ng kanyang kalaban. Ang galing! Wika nito. Pumapalakpak ng dahan-dahan at may panguuyam. Isang perpektong munting drama. Ang magiting na tagapagligtas at ang hamak na tagapaglinis. Nakakaiyak. Pumasok siya ng tuluyan sa silid at sa likod niya, 2 security guard ang humarang sa pinto. Epektibong ikinukulong silang lahat sa loob. Hindi namin alam ang sinasabi mo. Depensa ni Hiraya. Napaatras hanggang sa maramdaman niya ang gilid ng kama ni Don Alejandro sa kanyang likuran. Oh, please! Tumawa si Dr. Malonzo. Sa tingin niyo ba ay mga tanga kami? Sa tingin niyo ba ay hindi ko nahalata ang inyong mga bulungan at palihim na pagkikita? Itinuro niya ang isang maliit na test tube na nasa ibabaw ng mesa, puno ng dugo. Inunahan ko na kayo. Habang naglalaro kayo ng inyong munting espiya-espiyahan, kumuha na ako ng sarili kong sample para ipatest. At alam niyo ba kung ano ang lumabas? Isang masamang premonition ang gumapang sa kalooban ni Kaylan. Puno ng lason. Sigaw ni Dr. Malonzo, ang kanyang boses ay biglang naging puno ng akusasyon. Security! This woman broke into my patient's room. Tinangka niyang muling lasunin si Don Alejandro del Fuego. That's a lie! Sigaw ni Kaylan. Humakbang pasulong. Isa itong bitag. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Ngunit ang mga gwardya ay hindi sa kanya nakatingin. Nakatingin sila sa doktora, ang awtoridad, sa silid na yon. Nakikita niyo ba? Malungkot na sabi ni Dr. Malonzo sa mga gwardya. Mr. De Villa is under a lot of stress. Halika na, Miss Dalisay. Sumama ka na ng maayos. Hindi! Pagpupumiglas ni Hiraya nang hawakan siya ng mga gwardya. Kaylan, maniwala ka sa akin. Kaylan! Ang pagtawag niya sa kanyang pangalan ay tila isang kutsilyong humiwa sa puso ni Kaylan. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito, ang takot, ang panawagan ng tulong. Sinubukan niyang lumapit, ngunit isang gwardiya ang humarang sa kanya. Sir, kumalma lang po kayo. Huwag na po nating palakihin ang gulo. Bitawan niyo siya, sigaw ni Kaylan pilit na lumalaban. Hindi niyo naiintindihan. She's the victim here. Yung doktora ang sinungaling. Ngunit walang naniwala. Ang tanging nakikita nila ay isang mayamang anak na nagwawala at isang hamak na janitor na nahuli sa akto. Kinaladkad ng mga gwardya si Hiraya palabas ng silid. Ang kanyang mga sigaw na tumatawag sa pangalan ni Kaylan ay unti-unting humina habang papalayo sila sa pasilyo hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang nakabibinging tunog ng mga monitor. Naiwan si Kaylan sa loob. Kaharap ang kanyang pinakamasamang bangungot. Hinarap niya si Dr. Malonzo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at kawalan ng magawa. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang doktora. Ang kanyang muka ay isang perpektong larawan ng tagumpay. Walang bakas ng pagkukunwari. Tanging purong kasamaan. Tapos na ang laro, Kaylan. Bulong nito. Ang boses ay malamig at matamis na parang lason. Oras na para magpaalam sa iyong ama. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Dr. Malonzo ang isang hiringgilya. Ngunit hindi ito ordinaryo. Ang laman nito
ay hindi malinaw na likido. Ito ay maitim, malapot, ang purong katas ng ugat ng kulimlim, ang huling dosis. Napailing si Kaylan, ang kanyang paghinga ay mabigat. Huwag, huwag mong gagawin yan. Ngunit para siyang isang manonood na nakatali sa kanyang upuan, pinipilit na panoorin ng isang nakakakilabot na palabas. Naglakad si Dr. Malonzo patungo sa kama. Ang bawat hakbang ay mabagal, sinasadya, na para bang ninanamnam niya ang bawat segundo ng kanyang paghihiganti. Itinaas niya ang hiringgilya. Ang malamig na metal nito ay kumislap sa ilaw ng silid. Ang mundo ni Kaylan ay bumagal. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso at ang irregular na beep ng monitor ng kanyang ama. Nakita niya ang dulo ng karayom na dahan-dahang papalapit sa IV line na nakakabit sa braso ng kanyang ama. 1 sentimetro. Kalahating sentimetro. Ito na ang katapusan. Nabigo siya. Ngunit bago pa man tumusok ang karayom sa manipis na goma, isang kamay ang humawak sa pulsuhan ni Dr. Malonzo. Isang kamay na payat at nangangatog, ngunit may bigat ng determinasyon. Ang buong silid ay tila huminto sa paghinga. Dahan-dahan, dahan-dahan, ang mga mata na matagal nang nakapikit ay bumukas. At si Don Alejandro del Fuego ay tumingin ng diretso sa mukha ng babaeng tangkang pumatay sa kanya. Ang oras ay tila nagyelo sa loob ng suite. Ang tanging gumagalaw ay ang alikabok na sumasayaw sa sinag ng ilaw mula sa bintana. Ang hiringgilya ay nanatiling nakabitin sa hangin. 1 milimetro na lang ang layo mula sa IV line, pinipigilan ng isang mahigpit na pagkakahawak. Ang mukha ni Dr. Lira Malonzo ay isang obra maestra ng purong takot. Ang kulay ay ganap na nawala sa kanyang mga pisngi na para bang siya ang nakakita ng multo. Ang kanyang mga labi ay nakaawang, ngunit walang salitang lumalabas. Dahan-dahan, lumingon ang ulo ni Don Alejandro del Fuego sa kama. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, puno ng hirap, ngunit may isang bigat ng kapangyarihan na hindi kailanman nawala. Ang kanyang mga mata, na matagal nang nakapikit, ay ngayon nakatitig ng diretso kay Dr. Malonzo. Mayroon itong talim na mas matalas pa sa anumang scalpel. Aanong? Nauutal na sabi ng doktora. Pilit na binabawi ang kanyang kamay, ngunit ang pagkakahawak ng matanda, bagamat mahina, ay hindi bumibitaw. Sa labas ng silid, nagkakagulo na. Narinig ng mga nurse at ng mga gwardya ang sigaw ni Kaylan. Dala-dala pa rin nila si Hiraya na nagpupumiglas pa rin. Anong nangyayari dito? Tanong ng hepe ng security pagpasok sa silid. Ngunit natigilan siya, tulad ng lahat, nang makita ang eksena. Ang hepe ng neurology na hawak-hawak ng pasyenteng dapat ay comatose. Pipapa? Bulong ni Kaylan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama na para bang isang maling galaw niya ay magigising siya mula sa isang napakagandang panaginip. Ang mga mata ni Don Alejandro ay lumipat mula kay Dr. Malonzo patungo sa kanya. Isang maliit, hirap na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. At pagkatapos, ang kanyang tingin ay napunta sa babaeng hawak-hawak ng mga gwardiya sa may pinto. Si Hiraya. Isang kislap ng pagkilala ang gumuhit sa mga mata ng Don. Hindi pagkilala sa kanya bilang isang janitor. Ito ay isang pagkilala na mas malalim, mas matagal, na nagmumula pa sa nakaraan. Iiyang. Bulong ng matanda, ang boses ay garalgal at mahina, na parang kaluskos ng mga tuyong dahon. Ang pangalan ng lola ni Hiraya. Napasinghap si Hiraya. La Lolo? Ngunit bago pa man may makapag-react, muling ibinalik ni Don Alejandro ang kanyang tingin kay Dr. Malonzo. At sa isang boses na, bagamat mahina, ay dinig ng lahat sa loob ng silid, sinabi niya ang isang salita na tatapos sa lahat. Lasong. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Iyon na ang hudyat.
Binitawan ng mga gwardya si Hiraya. Si Kaylan ay mabilis na lumapit at hinablot ang hiringgilya mula sa kamay ni Dr. Malonzo. Ang hepe ng security ay agad na kinuha ang braso ng doktora. Hindi! Kasinungalingan yan! Sigaw ni Dr. Malonzo. Ngayon ay siya naman ang nagpupumiglas. Naghahalucinate lang siya. Epekto yan ng gamot. Wala akong ginagawang masama. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pagkukunwari ay basag na. Ilang taon na ang nakalipas. Nagsimulang magkwento si Don Alejandro. Ang boses ay unti-unting lumalakas. Sa isang probinsya, tinuklaw ako ng ahas. Mamamatay na sana ako. Ngunit isang albularyo, isang mabait na matanda, ang nagligtas sa buhay ko. Ginamit niya ang mga dahon, ang mga ugat. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagsisisi. Ang kanyang mukha, hindi ko malilimutan, at ang kanyang pangalan ay Iyang. Ang lahat ng nasa silid ay napatingin kay Hiraya, ang hamak na tagapaglinis. Ang apo ng babaeng minsan nang nagligtas sa buhay ng bilyonaryo. Hindi pa tapos ang lahat. Biglang sumigaw si Dr. Malonzo na para bang isang hayop na nasukol. Sa gitna ng kanyang pagkabaliw, ibinunyag niya ang lahat. Hindi lang ako. Inutusan lang ako. Ang pinsan ninyo. Si Ricardo. Siya ang may pakana ng lahat. Gusto niyang makuha ang kumpanya. Gusto niyang makuha ang lahat. Ibinuhos niya ang bawat detalye ng madilim na plano. Ang malaking bayad, ang pangako ng posisyon, ang dahan-dahang pagpatay na plinano nilang maging isang natural na pagkamatay. Habang kinaladkad siya ng mga guwardiya palabas ng silid, ang kanyang mga sigaw at sumpa ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Naiwan sa loob ng silid si Hiraya, si Kaylan, at si Don Alejandro. Binitawan ni Kaylan ang hiringgilya. Lumapit siya sa kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi na napigilan. Papa, ngumiti si Don Alejandro. Anak. Pagkatapos, tumingin siyang muli kay Hiraya, na nakatayo pa rin sa may pinto, hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay at iwinagayway ito, isang paanyaya para lumapit. Dahan-dahang lumakad si Hiraya patungo sa kama. Ang puso ay puno ng mga emosyong hindi niya masabi. Salamat, wika ni Don Alejandro. Ang kanyang tingin ay puno ng sinseridad. Tumingin siya sa kanyang anak at pagkatapos ay kay Hiraya na ngayon ay magkatabi nang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Isang mahinang nangiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Utang ko sa pamilya ninyo ang buhay ko, sabi niya. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. 2 beses na. Ang mga linggo na sumunod sa paggising ni Don Alejandro ay puno ng dahan-dahang paghilom. Ang lason ay unti-unting nilinis mula sa kanyang katawan. Salamat sa patuloy na panggagamot ni Hiraya at sa suporta ng mga bagong doktor na pinagkakatiwalaan na nila. Ang Maharlika Prime Medical Center ay nayanig sa iskandalo. Si Dr. Malonzo at ang pinsan ni Kaylan na si Ricardo ay parehong humarap sa batas. Ang kanilang kasakiman ay nagwakas sa likod ng mga rehas na bakal. Ngunit ang pinakamahalagang paghilom ay hindi nangyari sa loob ng katawan ni Don Alejandro. Nangyari ito sa mga puso ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang hapon, nakaupo si Kaylan sa tabi ng kanyang ama, na ngayon ay nakakaupo na sa isang wheelchair, nagpapahangin sa balkonahe ng suite. Matagal silang hindi nag-usap ng ganito, ama at anak. Walang mga abogadong nakapaligid, walang mga business meeting na iniisip. Ang totoo, Papa, pag-amin ni Kaylan, natakot ako. Natakot akong mawala ka. Tumingin si Don Alejandro sa malayo, sa mga gusali ng syudad na minsan niyang sinakop. Ang takot, anak, ay isang paalala na mayroon kang mahalaga sa buhay mo. Akala ko, ang kayamanan ko, ang pinakamahalaga.
Ngayon ko lang naintindihan. Mali pala ako. Tumingin siya kay Kylan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na ngayon lang niya muling naipakita. Ang pamilya, Kylan, yun ang tunay na yaman. Ang mga salitang yun ay nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Kylan, ngunit alam niyang may isang sugat pa siyang kailangang gamutin. Isang sugat na siya mismo ang gumawa. Hinanap niya si Hiraya. Natagpuan niya ito hindi na sa loob ng silid ng ospital, kundi sa isang maliit na hardin sa bubungan ng gusali. Isang hardin na siya mismo ang nagpagawa para dito. Doon, sa gitna ng mga tanim na oregano, sambong at alagaw, nakita niya si Hiraya, dinidiligan ang mga halaman. Ang uniforme nitong pang-janitor ay napalitan na ng isang simpleng bestida. Ang dati laging nakayukong ulo ay ngayon taas noon ang humaharap sa araw. Hiraya, tawag niya. Lumingon ito. Ang nangiti na ibinigay nito sa kanya ay totoo at walang bahid ng sakit ng nakaraan. Sir Kylan, kailan na lang, sabi niya. Dahan-dahang lumapit. Hiraya, gusto ko sanang humingi ng tawad. Tumigil si Hiraya sa pagdidilig. Alam kong huli na. Pagpapatuloy ni Kylan, ang bawat salita ay mabigat sa pagsisisi. Pero kailangan kong sabihin, ang mga sinabi ko sa'yo, ang paraan ng pagtrato ko sa'yo, mali ako. Nabulag ako ng pride at takot. Hindi kita pinakinggan, hindi kita pinagkatiwalaan, kahit na ikaw lang pala ang tanging nagsasabi ng totoo. Hinawakan niya ang mga kamay nito, ang mga kamay na minsan na niyang hinawakan sa tulay na kawayan. Patawarin mo sana ako. Tinitigan siya ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay malalim at mapag-unawa. Matagal na po kitang pinatawad, Kylan, bago mo pa man hiningi. Isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni Kylan. Pero bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Dahil nakita ko po kung sino ka talaga, sagot ni Hiraya. Nakita ko ang pagmamahal mo sa iyong ama. Nakita ko ang takot mo na mawala siya at naintindihan ko, dahil pareho lang tayo, gagawin din natin ang lahat para sa mga taong mahal natin. Ang kanyang pag-unawa, ang kanyang kabutihan, ay isang liwanag na tumunaw sa natitirang yelo sa puso ni Kylan. Binago mo ako, Hiraya. Aminado niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sa gitna ng lahat ng siyensya at teknolohiya, ikaw ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang bagay. Tinuruan mo akong maniwala. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata ni Hiraya, ngunit wala itong ginawang pag-atras. Hindi lang sa mga halaman, pagpapatuloy niya. Tinuruan mo akong maniwala sa kabutihan, sa pag-asa, at tinuruan mo akong maniwala sa iyo. At doon, sa gitna ng hardin na simbolo ng kanilang pinagdaanan, sa ilalim ng papalubog na araw, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng pagnanasa. Ito ay isang halik ng pasasalamat, ng pagpapatawad, at ng isang bagong simula. Isang halik na kasing init ng salabat at kasing bango ng mga dahon ng yerba buena. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag sila ni Don Alejandro sa kanyang silid. Mas malakas na ito ngayon at ang kanyang nangiti ay mas madalas nang makita. May inabot siyang isang folder kay Hiraya. Ano po ito, Don Alejandro? Tanong nito. Ang Maharlika Prime ay nagkamali, sabi ng matanda. Panahon na para itama ang pagkakamaling iyon. Ang kaalaman ng iyong lola, ang kaalaman mo, ay hindi dapat itinatago. Dapat itong ibinabahagi. Binuksan ni Hiraya ang folder. Sa loob, naroon ang mga papeles, mga blueprint at isang panukala. Ang panukala para sa pagtatayo ng isang bagong institusyon, isang sentro ng pag-aaral kung saan ang modernong medisina at ang tradisyonal na panggagamot ay magsasama. Gusto kong ikaw ang mamuno dito, sabi ni Don Alejandro. Gusto kong ipagpatuloy mo ang legado ng iyong lola.
Nangingilid ang luha sa mga mata ni Hiraya. Tumingin siya kay Kaylan na nakangiti sa tabi niya. Ang lahat ng kanyang mga pangarap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nagbubunga na. Ngunit may isang huling sorpresa si Don Alejandro. At syempre, sabi ng matanda, sabay kindat. Ang isang institusyon ay kailangan ng isang pangalan na may kabuluhan. Itinuro niya ang nakasulat sa ibabaw ng blueprint, the Dalisay del Fuego Center for Traditional and Modern Healing. Isang taon. Isang taon ang lumipas mula nang magbukas ang mga mata ni Don Alejandro at maglantad sa lahat ng kasinungalingan. Isang taon ng pagbangon, pagpapatawad at pagtatayo ng mga bagong pangarap mula sa abo ng nakaraan. Ang araw ay mataas at maningning. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng bagong pintura, sariwang lupa, at ang di matatawarang halimuyak ng tagumpay. Ngayon ang araw ng pagpapasinaya ng the Dalisay del Fuego Center for Traditional and Modern Healing. Ang dating abandonadong gusali sa tabi ng Maharlika Prime ay ngayon isang modernong istruktura na gawa sa salamin at kahoy na papaligiran ng isang malawak at luntiang hardin na puno ng mga halamang gamot. Isang tulay sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap. Sa entablado, sa harap ng daan-daang mga panauhin, mga doktor, mga albularyo mula sa iba't ibang probinsya, mga opisyal ng gobyerno, at mga ordinaryong taong naniniwala sa kanilang misyon, nakatayo si Hiraya Dalisay. Wala na ang anino ng isang kimi at takot na tagapaglinis. Ang babaeng nakatayo roon ngayon ay isang leader. Ang suot niyang puting bestida ay simple ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Puno ito ng kumpiyansa, ng karunungan, at ng isang liwanag na kayang magbigay pag-asa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaabot sa bawat sulok ng hardin. Isang taon na po ang nakalipas. Ako po ay isang simpleng tagapaglinis sa kabilang gusali. Ang tanging dala ko po ay ang aking mop, ang aking basahan, at ang mga aral na ipinamana sa akin ng aking lola. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinuro po niya sa akin na ang bawat dahon, ang bawat ugat ay may dalang lunas. Ngunit ang pinakamahalagang aral na ibinigay niya ay hindi po tungkol sa mga halaman. Ito po ay tungkol sa pakikinig. Ang pakikinig sa bulong ng katawan, ang pakikinig sa tibok ng puso, ang pakikinig sa mga nangangailangan, kahit na sila ay walang boses para humingi ng tulong. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakaupo sa unahan ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Si Don Alejandro, na ngayon ay nakakatayo na ng tuwid sa tulong ng isang tungkod, ay buong pagmamalaking nakangiti. At sa tabi nito, si Kaylan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa tingin ni Kaylan, nakita ni Hiraya ang lahat. Ang paghanga, ang suporta, at ang isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang gusali. Ang sentrong ito, pagpapatuloy ni Hiraya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. Ay hindi po tungkol sa pagtatalo kung ano ang mas magaling, ang siyensya ba o ang tradisyon. Ito po ay tungkol sa pagkakaisa, ang paggamit sa galing ng modernong medisina para unawain ang hiwaga ng ating mga ninuno, ang paggamit sa puso at malasakit ng ating tradisyonal na panggagamot para bigyan ng kaluluwa ang siyensya. Para po ito sa lahat ng mga lola na nagturo sa atin kung paano magtiwala sa kalikasan. At para po ito sa lahat ng mga nangangarap na balang araw, ang paghilo may abot kamay na para sa lahat, mayaman man o mahirap. Nang matapos siya, ang buong hardin ay napuno ng malakas na palakpakan. Bumaba si Hiraya sa entablado at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap mula kay Kaylan. "I'm so proud of you." Bulong nito sa kanyang tainga.
Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Sagot ni Hiraya, ang puso ay puno ng pasasalamat. Naglakad sila, magkahawak kamay, sa mga pasilyo ng bagong sentro. Ang mga laboratorio ay puno ng mga bagong kagamitan, katabi ng mga silid, kung saan ang mga tuyong halaman ay maingat na inihahanda. Huminto sila sa harap ng isang malaking pader sa lobby. Nakaukit dito ang isang kasabihan, ang misyon ng kanilang sentro, kung saan ang karunungan ng nakaraan ay nagbibigay lunas sa hinaharap. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Tanong ni Kaylan. Anong kabanata? Nakangiting tanong ni Hiraya. Lumuhod si Kaylan sa kanyang harapan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Napasinghap si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang bibig. Hiraya dalisay, sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ikaw ang lunas na hindi ko alam na kailangan ko. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling mabuhay. Will you marry me? Sa gitna ng palakpakan ng iilang mga kaibigan na nakasaksi na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, tumango si Hiraya. Oo, Kaylan. Oo. Isinuot ni Kaylan ang singsing sa kanyang daliri. Ang bato nito ay hindi diamante. Ito ay isang maliit, makinis na esmeralda, ang kulay ng mga dahon na nagligtas sa kanilang lahat. Niyakap nila ang isa't isa, hindi bilang isang bilyonaryo at isang dating janitor, kundi bilang dalawang taong pinagbuklod ng pagsubok, pinatatag ng katotohanan, at pinag-isa ng isang pag-ibig na kasing tunay at kasing bisa ng mga halamang gamot. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos doon. Ito ay isang bagong simula pa lamang. Isang simula ng paghilom, hindi lang para sa mga may sakit, kundi para sa isang lipunan na matututong muling magtiwala sa karunungan ng kanyang mga ninuno at sa kapangyarihan ng isang pusong puno ng malasakit. At dito po nagtatapos ang matamis na kwento ng pag-ibig at paghilom ni Hiraya at Kaylan. Mula po sa kaibuturan ng aming mga puso, nais naming ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. Kasama ninyo, kami rin po ay ngumiti sa mga sandali ng kilig, kinabahan sa mga oras ng panganib, at lumuha sa mga tagpo ng pighati at tagumpay. Sana po ay naiwan sa inyo ang aral na nais naming ipaunawa, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa karangyaan, kundi sa isang pusong marunong magmalasakit. Sana'y ating laging tandaan na ang tunay na lakas ay madalas na matatagpuan sa pagpapakumbaba at sa pagpapatawad. At higit sa lahat, na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may sisikat na isang bagong umaga na puno ng pag-asa. Ang inyong mga saloobin at komento ay musika sa aming pandinig. Ibahagi niyo po sa amin kung anong aral o damdamin ang iniwan sa inyo ng kwentong ito. Bawat mensahe mula sa inyo ay isang inspirasyon para sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.